kakampan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwala ka'y tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghalin ka pa. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwala ka'y tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghalin ka pa. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba.
po namin alisin mo po mga sagabal na maglilihis sa aming focus sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat awit, ang bawat panalangin, at inyong salita, at ang mensahe na dadali na aming buting pastor, Panginoon. At hiniling ko na Panginoon na maparangalan ang inyong dakilang pangalan sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang sentro ng aming panambahan sa umagang ito, Panginoon. Dalangin po namin mabigyan ka namin ng karangalan at kaluwalhatian ang banal mong pangalan, Panginoon. Ito aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Diyos at Panginoon na si Jesus. Amen. Minsan pa po, bigyan po natin ng Panginoon ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Naniniwala po ako na ang lahat po ng naririto sa umagang ito ay pumunta na may mga pasasalamat sa kanilang puso. Amen? Tayo po ay magdiriwang sa kabutihan ng Diyos. Jesus is the only way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through Him. Hallelujah! One way, Jesus. Palakpak po natin ang ating mga kamay para sa Panginoon. Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I sing. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always there for us, Lord. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. And Lord, you never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Let's declare this together. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you.
siya ng Panginoon. Amen? Let's continually worship the Lord this morning. Hallelujah. Worship you, Lord. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga po na isang pribilehiyo na tawagin kayong Ama, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa dinami-dami ng tao, Panginoon, pinili niyo kami, Panginoon, upang maging anak niyo, Panginoon. Kaya po nararapat lamang na papurihan ka at sambahin ng inyong mga anak. Hallelujah. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive us sins, we pray. Sing our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See your hearts and remove anything that is standing in the way.
We thank you, Lord Jesus, dahil alam po namin na kayo po ay Diyos na hindi bingi sa aming mga dalangin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong mga pangako sa amin, Panginoon, na kailanman hindi niyo po kami iiwan ni pababayaan man, Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay, Panginoon, lagi po kayong naririyan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo nga po ay tunay na napakabuti sa amin, Panginoon. Hindi namin kayang i-imagine, Panginoon, kung gaano kaganda, Panginoon, ang inyong inihanda, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Panginoon, nais namin kayong patuloy na papurihan at sambahin, Lord Jesus. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon. We acknowledge, Panginoon, without you, we can do nothing, Panginoon. Dahil kayo lamang, Panginoon, ang lahat-lahat sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. We want to worship you, Lord Jesus, in spirit and in truth. Hallelujah. Worship the Lord God. We humble ourselves unto you, Lord Jesus. Kung may nakikita pa po kayong karumihan sa aming mga puso o isipan, Panginoon, nais namin ihingi ng tawad ito sa inyo, Panginoon. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa inyong harapan. Worship you, Lord God. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord, for the last, Lord. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord, for the last, for the last, Lord. Yes, Lord Jesus, we worship you, Lord, sa inyong kadakilaan, Panginoon. Sinasamba namin kayo, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, O Diyos. Hallelujah! We worship you, Lord Jesus. Kapatid, malaya ka sa umagang ito. Papurihan mo ang Panginoon. Karapat dapat siyang tumanggap sapagkat siya ay tunay
So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my heart, that I may live for you, my Lord. Fallen as Lord, fallen as Lord, fallen as Lord, fallen as Lord, fallen as Lord. Hallelujah. Hallelujah. We continually worship you, Lord Jesus. We enthrone you in our midst, Lord Jesus. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, Panginoon. Maraming salamat sapagkat pinagpalit niyo po, Panginoon, ang kaharian. Nagkatawang tao kayo, Panginoon, para ipakita ang inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, hindi po kami deserving sa inyong pagmamahal, Panginoon, sapagkat kami ay makasalanan. Subalit maraming salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga po kayo ang Diyos na nagpapatawad sa amin, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat inihanda niyo po, Panginoon, ang inyong kaharian para sa inyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. We worship you, Lord God. God's righteousness revealed, the Son of Man, the Son of God, His kingdom comes. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of His kingdom's
of God's love. The grace of God, the word of God revealed to us. Jesus, God's holiness displayed, now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of His kingdom He has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of His kingdom He has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Hallelujah. Hallelujah! 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 Salamat po aming Panginoon, for you have revealed to us, Lord God, that Jesus is our Savior and Jesus is our Lord. Salamat po, Banal na Espiritu ng Diyos. Ikaw ay patuloy na nananahan sa aming kalagitnaan. Sinasamahan mo kami, Panginoon, sa aming pong pagpupuri, Panginoon. Tinuturuan mo kami, Panginoon, na sumamba, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Lord, salamat po sa oras na ito, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na ang aming mga pasasalamat, Panginoon, sa mga kamangha-manghang bagay na ginagawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay, ay naibalik namin, Panginoon, sa iyo mula sa aming mga puso, Panginoon, hanggang sa trono, Panginoon, ng iyong kabanalan. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Hallelujah. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ayan. So I hope I'm coming in clear kahit na meron akong face mask, no? It is my love for you na
I hope through this face mask and syempre through the blood of Jesus, hindi po tayo magkaroon ng panghahawa. No? Kung mahawa man po kayo, mahawa po kayo ng blessing mula sa Panginoon. Sa Espiritu po na gumagalaw sa ating buhay. Sa umaga pong ito, tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen? At pagpapalain po tayo ng Panginoon sapagkat napakahaba po ng pananalangin ng ating mga kapastoran. At binigyan po tayo ng Panginoon ng isang bagong tema sa buong taon. Ngayon po ay 2026 na. Meron na-experience po ba sa tuwing maglalagay kayo ng January, 2025 pa rin ang naisusulat ninyo? Ako po madalas na pag nagsusulat ako ng email o ng letter, hanggang ngayon 2025, nare-remind ako na 2026 na. Kasi may bago po tayong team, no? Sa taong pong ito, sa kalooban ng Panginoon, ang nais po ng Panginoon sa ating buhay, is to share the word to the fallen world, no? Kung yung PowerPoint po natin, yan. For the year 2026, our annual theme is sharing the word to the fallen world. Handa na po ba kayong i-share ang word sa fallen world? Amen. And that is across the whole JIACM. No? Salamat po sa Panginoon sapagkat kung pupunta po kayo sa iba't ibang mga churches ng JIACM, sa Las Piñas, sa Moonwalk, sa Sampalucan, sa Molino, sa Malagasang, pare-parehas na po ang magiging message series ng ating simbahan. No? So kung gusto niyo pong dalawin ang ating mga kapatid sa kung saan mang lugar dito sa Cavite at sa Las Piñas, hindi na po kayo malilito kasi parehas po. No? Kung ano yung message dito, itutuloy lang din po sa kabila sa susunod na topic. No? So sabi nga po ng ating diakono ni Brother Chris, no, tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng isang bagong series. Sa team po na to, ang una po nating aalamin sa biyaya ng ating Panginoon, ating ipinapanalangin na sa mga susunod na linggo ay tayo po ay makakilala ng tunay sa ating Panginoon. Knowing Jesus as Christ, the Son of God, knowing Jesus as the Lord, and knowing Jesus as the Savior. Kasi po, ito po ay inline sa ating tema. No? Ang ating pong tema is sharing the word. Ang tanong, paano po natin ma-share ang word kung hindi po natin alam ang word? That's why sa ating pong pagbubukas ng ating tema for this year, we are asking God na muli, kung ating alam na, ating reviewin, ating palawakin, ating palalimin, ating paigtingin ang ating pagkakilala sa salita ng Panginoon na nagkatawang tao at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Knowing Jesus as the Son of God. You know, sabi dyan, nakapalagay lang dun sa PowerPoint yan. Between blessing and a curse. No? Sabi sa Galatians 1 verse 8 to 9, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. As we have already said, so now I say it again. If anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be a curse. Let them be under God's curse. No? Kung meron po tayong ibang gospel, kung meron pong nagpapahayag ng ibang gospel other than the gospel that we have accepted from Jesus Christ, let them be a curse. That's why it is really important, napakahalaga po para sa ating lahat, na maunawaan natin ang tunay na gospel, ang tunay na good news, ang tunay na kaligtasan ng ating Panginoon. Because if anyone is preaching to us a gospel that is different, or if we are going outside and sharing the word, and we are saying that you will be saved through your works, you'll be saved through your good works. No? Ibig sabihin, hindi natin naiintindihan ng maigi. Ano ba ang talaga nakakapagligtas? Ano ba ang mabuting balita ng ating Panginoon? Ang sabi ni Paul sa mga tiga-Galatian, let them be cursed. That's why it's really important that before we go, we engage, we go to the world, we really understand the gospel. And sa loob ng 3 linggo, ang ating panalangin, tayo ay mas lumalim sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. Mga kapatid, for the next 3 weeks, I am encouraging you, tayo pong lahat,
kilalanin po natin ng mas malalim ang ating Panginoong Hesus. And the Lord will reveal Himself to us. Amen? Amen. Sa umaga pong ito, ang una po nating aalamin is knowing Jesus as Christ, the Son of God. No? Ang Diyos po, ang ating pong Panginoong Hesus, ay anak ng ating Diyos. Ay anak ng ating Diyos. At ang ating pong main text sa umagang ito ay manggagaling sa Matthew 16 verse 13 to 17. Sabay-sabay po nating basahin, tapos tayo po ay manalangin. Okay, 1, 2, 3. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciple, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." "But what about you?" He asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven." Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, sa umaga pong ito, tinatanggap po namin, Panginoon, ang blessing na ito na nagmumula, Panginoon, sa iyo. That you will be revealing to us once again, Lord God, that you are the Son of the living God. Ikaw ay ang anak ng isang buhay, mapagmahal, at personal na Diyos, Panginoon, sa amin. Lord, ang aming pong dalangin ay patuloy na makilala ka namin, Panginoon. Reveal to us through the power of your Holy Spirit, Panginoon, the magnitude of your love, Panginoon, sa aming pong buhay. And Lord, we're praying na by your Holy Spirit, give us understanding so that these things, Panginoon, will not remain a mystery, Panginoon, to us, but a truth that is accepted, that can empower us, Lord God, to go and preach the gospel, Panginoon, so that many, especially our loved ones, will be saved by your grace, through your mercy, through our faith in the Lord Jesus Christ. And we all ask all of this in the name of our Lord. Amen. Amen. Sa umaga pong ito, pag-aaralan po natin, Jesus is the Son of the living God. No? Next, Lance. Yan. Ako na. Alam niyo po, before yan, no? This is a scenario, no? Bigyan ko lang po kayo ng konting context. Ito pong context na to, ito po ay nangyari, sabi diyan, sa Caesarea Philippi, no? Sa Caesarea Philippi. And ito po ay nangyari always 2.5 years na nakasama ng mga disipulo ang ating Panginoon. Okay? Ibig sabihin, di ba, kung tatatandaan niyo po, 3 taon nagministeryo ang ating Panginoon. It's almost the end of the ministry ng Panginoon dito sa lupa nung tinanong niya ang mga bagay na ito sa disipulo. No? So, ibig sabihin, 2 kalahating taon na silang kasama ng ating Panginoon. Kayo po, ilang taon niyo na pong kasama ang Panginoon? Matagal na, no? Ako, 2010. So, more than 15 years nung nakakilala ako sa Panginoon, no? So, eto, kasama nila ang Panginoong Hesus 2.5 years. At ang tanong sa kanila ng Panginoon, who do people say that the Son of Man is? Sino ba sa kanila si Jesus? Sino ba sa kanila si Jesus? It is actually, sabi ng ibang mga authors, it is the final test. No? Kung meron mang exam yung mga disipulo, nag-e-exam yung PBB, hindi ba? Nag-e-exam tayo sa mga schools. This is one of the last questions Jesus asked to His disciples before siyang magpasa ng krus at mamatay, no? This is one of the last question. And actually, this question, who is Jesus? It is the ultimate and most important question that every human being must face. No? Pagdating po natin sa langit, maaaring ang tanong ganito sino si Jesus sa iyo? Sige nga po, patanong sa katabi mo, sino si Jesus sa iyo? Sino si Jesus? Who is Jesus? Who is the Son of Man is? What did the people say? Who is Jesus is? Who is the Son of Man is? Tignan natin kung ano sagot ng crowd. Tignan po natin. Dito natin malalaman if we are still crowd or if we are already disciples. No? The crowd says, what does the crowd say? Ano bang sinabi ng mga nakapaligid? Yung mga nag-uusisa. No? Tignan natin kung ano sinabi.
When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciple, "Who do people say that the Son of Man is?" So tinanong niya, tinanong ni Jesus ang mga disipulo, ano sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino daw ako? Ano daw ang pagkakilala nila sa akin? Natanong niyo na po ba yan sa tuwing kunwari may reunion kayo o kaya meron kayong mga gathering ng inyong mga kapatid, no, mga kaibigan, no? Anong pagkakilala mo sa Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus ba sa iyo yung pinapasan tapos hinihila hanggang ng 30 hours? Yun ba ang Panginoong Hesus sa iyo? They replied, some says John the Baptist, others say Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets. Katulad ng mga Muslim. Sa mga Muslim, si Jesus, propeta lang. Sa mga Hindu, si Jesus is an enlightened one. Sa mga Buddhist, iba-iba ang pagkakilala ng Panginoon. Iba-iba ang pagkakilala sa Panginoong Hesus. Kahit sa Iglesia ni Cristo. Sa Mormons, sa Jehovah's Witnesses, iba-iba ang pagkakilala ng Panginoon. Ang tanong mga kapatid, bakit kaya iba-iba ang pagkakilala sa Panginoon? No? That's why sabi nga natin sa Galatians, that's why it is important that we really know what the gospel. We really know what's the true gospel. Ano ba talaga, paano ba pinakilala ng Panginoong Hesus ang sarili niya? Mamaya po sasagutin ng Panginoong Hesus. Who is He? Who is He? He is the Son of the living God. Ngayon ang tanong, bakit kaya yung mga Israelita, no, iba yung pagkakilala? No? Bakit kaya yung crowd, iba yung pagkakilala sa Panginoong Hesus? Iba-iba. Some says that they are John the Baptist. Some says they are Elijah. Some says they are Jeremiah. Some says they are other prophets. Bakit kaya iba-iba? Ang sagot po kasi, iba-iba kasi sila ng hinahanap. Iba-iba sila ng expectations. Iba-iba sila ng gusto. Pinalaki yung mga Hudyo na sinabi sa kanila, pinangako sa kanila at pinaniniwalaan nila na there is a Messiah that will save them. Ang problema nga lang, ang hinahanap nilang Messiah ay ang Messiah na tatalo sa Rome. Na ang leader na gagapi at maghahari sa mundo at ibabalik yung dating reign ni David. Yun ang ine-expect nila. Ine-expect nila, tayo po ba dito, mga kapatid? Ano po bang ine-expect natin sa Panginoong Hesus? Bibigyan ako ng Panginoong Hesus ng maraming bahay at lupa. No? Bibigyan ako ng Panginoong Hesus ng maraming yaman. Kaya minsan kapag hindi nangyayari ang mga bagay-bagay na ating ine-expect, minsan hindi tayo naniniwala. Ay, hindi totoo yung Hesus. Kasi yung mga expectations natin hindi na-met. Sabi diyan, unmet expectations about Jesus often lead to disappointment or even rejection. That's why minsan, halimbawa, nagba-Bible study tayo, alam ko hindi natin to ginagawa, di ba? Well, minsan kasama, sinasabi natin, tanggapin mo ang Panginoong Hesus, magbabago ang buhay mo, magbabago ang asawa mo, magbabago ang anak mo. Sabi nung Bible study, tagal ko nang tinanggap ang Panginoong Hesus. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang anak ko, hindi pa rin nagbabago ang asawa ko. Kapatid, baka naman ng totoo, ikaw na ang binago ng Panginoon. Sometimes our unmet expectations, no, would lead us to disappointment. Nadidisappoint tayo kay Jesus. Minsan nga, it even leads to rejection. Hindi totoo si Jesus. Next slides. Disillusionment. If people expect Jesus to only solve material problems or guarantee comfort, they may live when hardship comes. Kapag ang paningin nila sa Panginoong Hesus, Jesus will solve all my problems and will guarantee peace, give rest, give comfort. Tama naman yun. But not all the times. That's why when people face hardship, then they will tend to walk away to Jesus. Because iba ang pagkakilala nila sa Panginoong Hesus. That's why it's really important. Later on you will see how Jesus is revealed to the disciples. No? Pangalawa, selective faith. Some people accept Jesus as teacher or miracle worker. Ay, ang galing magturo ni Jesus. Gumagawa ng himala si Jesus. But they struggle when He calls for repentance and discipleship. Kapag ang tingin lang natin sa Panginoong Hesus ay magaling magturo o gumagawa ng himala, when Jesus confronted us with our sin,
When Jesus asks for our obedience through discipleship, then we tend to walk away because we know, ang ine-expect lang natin sa Panginoong Hesus, magtuturo lamang pero hindi tayo kinokorek. That's why it's really important again, mga kapatid, that we know who Jesus is. Lastly, it may lead to spiritual drift. Misaligned expectation can cause believers to seek fulfillment elsewhere, weakening their faith. No? Mga kapatid, that's why it's really important. No? Patuloy natin, paulit-ulit kong sinasabi, this is why we need to understand who Jesus is. That's why this series, pinapanalangin natin na really, personally, i-reveal talaga sa atin ng Panginoon, Panginoon, sino ka ba talaga sa buhay ko? Ano ba ang pagkakilala kong tunay sa iyo? Paano ka ba kita talaga kikilalanin? At paano mo ba ipinapakilala ang iyong sarili sa akin? Ang unang-unang sinabi na dito sa ating series na to, si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos. What does the disciple say? Tignan po natin. Yung kanina yung crowd. No? Yung kanina yung crowd. The crowd says, di nga sila sigurado. Kayo po ba sigurado kayo kung sino si Jesus? Amen. Salamat sa Panginoon. No? Alam niyo po, mamaya makikita niyo, napakabait ng Panginoon, napakabuti ng ating Panginoon kung ating masasabi na sigurado tayo na kilala natin ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ano muna ang sinabi ng mga disipulo, mga tigasunod? No? Tayo po ito, di ba? Amen? Tayo po yung tigasunod ng ating Panginoon. Amen? We are the disciples of Christ. We are the followers of Christ. And what should we say when people ask us, who is Jesus? Who is Jesus? Tignan niyo po, ang ganda ng sinabi ng Panginoon. But what about you? What about you? Who do you say that I am? Pagkatapos niyang alamin, pagkatapos niyang tanungin ng mga disipulo, ano ang sinasabi ng mga nag-uusisyoso? Ano ang mga sinasabi ng crowd? Ano ang sinasabi ng iba tungkol sa akin? Sino daw ako? Sinabi ng mga disipulo, ikaw daw si Elijah, ikaw daw si John the Baptist, ikaw daw ay isang propeta. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, kayo, sa iyo naman, sino ako? Sino ang Panginoong Hesus sa iyo? Pinupuntahan ko lang yun pag Sunday. Pinapanalanginan ko pag may sakit ako. Pero pag maayos ang buhay ko, walang problema, bisyo muna. Kalimutan ko muna siya. Who is Jesus? But what about you? But what about me? Who do you say that I am? Tignan niyo po ang sagot ni Peter, di ba? Simon Peter, again, ulitin ko po Tignan niyo po Dito sumagot sa sulat ni Matthew, ang unang ginamit na pangalan ni Peter, Simon Peter. Okay? Mamaya po makikita niyo magkakaiba. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Ang sagot po ni Pedro nung tinanong siya, ikaw, sino ako sa iyo? Sino ako? Who do you say that I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. No? Hindi natin masyadong topic yung Messiah, but Messiah is the Hebrew word for Christ. Kaya nga siya Jesus Christ. Christ is the Greek word, Messiah is the Hebrew word. Jesus is the Messiah, Jesus is the Christ, Jesus Christ. Messiah means the anointed or the sent one. Siya ang pinadala. Siya ang inanoint na nag-iisang tagapagligtas. He is the anointed one. Jesus is the Messiah, but we will be focusing now to Jesus as the Son of the living God. Okay? Jesus is the Son of God. Pag may nagsabi sa inyo that Jesus is not God, that Jesus is only man, I'm telling you, he is preaching the gospel different from what
we have accepted, or different from what the disciples have accepted before. It is not a true gospel. Because Jesus is the Son of God. And let that sink in. For a moment, isipin natin. Ang ating Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Let that sink in, mga kapatid. Naintindihan po ba natin to? Yung katotohanan na sinasabi ni Peter? Jesus, you are the Son of the living God. The living God who created the whole universe, who created the heavens and the earth. You are the Son of God and the omniscient God, the all-knowing God, the all-powerful God, the all-present God. You are the Son of God. Jesus, you are God, and yet you choose to die for me. You just created me. I am just your creation. Yet you sacrifice your life, coming from everlasting to take human form, to serve me and to save me from all my sins. Naiintindihan po ba natin to? Na ang namatay sa krus ay hindi lamang tao, ang namatay sa krus ay ang anak ng Diyos. Na ang ating pinapanalalangingan ng mga maliliit nating problema ay ang anak ng Diyos. Na ang nagsabing, ako ang buhay. I am the way, the truth, and the life. Ang nagsabi nun ay anak ng Diyos. Pag meron po ba kayong anak, at sinabi, di ba, whatever you ask in my name and you believe, it will come to you. Sinasabi ng Panginoong Hesus, because I am the Son of God. I am the Son of God. Ano bang maliit na problema mong hihilingin sa akin? Na through your faith, and when you believe, it will happen to you. Mga kapatid, ang Diyos na sinasamba natin dito, sabi diyan kanina, Jesus, God's righteousness revealed, the Son of Man, the Son of God. Imagine, we are all here privileged to worship, to sing a song for the Son of God. Imagine na nakikinig ang ating Diyos. Sabi ko nga, Lord, pasensya na sa boses ko, medyo Renz Berano tayo ngayon. Pero Lord, my heart is singing praises to you dahil ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay mabuting Diyos. You own everything. And you can even rise up the stones to worship for you. That's why, mga kapatid, when we are worshiping, don't be half-hearted. Give your full self to the living God, waiting for a true worshiper in spirit and in truth. Mabuti po ang Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! You are the Son of the living God, O Lord. And we are declaring, Lord God, we are professing and we are standing in this truth, Lord God. Jesus is the Son of the living God. Hallelujah. Jesus is the Son of the living God. Kahit na sino magsabi na ang Diyos natin ay tao lamang, hindi po ako maniniwala because Jesus Himself declared that He is the Son of God. Si Jesus po mismo ang nagsabi, Jesus is the Son of God, that He is the Son of the Father. That's why hindi ako nagtataka na ang daming nabubulagan. Ang problema po, ang daming nabubulagan, pero tayong mga nakakakita ng katotohanan, tayo'y walang lakas ng loob. Hindi ho ba kayo nagtataka sa tuwing minsan nagpupunta ako dumadaan ako dun sa Mambog, merong isang bagong may bagong bukas na kapilya. Sabi ko, ang tindi, ang sidhi ng pananampalataya ng mga ito. Ngunit bulaan ang kanilang pinapanampalatayanan. Nagtataka ako na bakit ang igting ng kanilang pananampalataya na kaya nilang magsuot ng, kayo po ba kaya nyo magsuot nun? Tuwing Sunday, puting-puti. Imagine. Pero dahil ganong kaigting yung kanilang pananampalataya,
kahit mali yung kanilang pananampalataya. Sabi ko, Panginoon, kung meron lamang kami ganitong kasidhing pananampalataya sa iyo, nasusunod namin pag sinabi ng leader, oy, mag-disciple tayo, oy, mag-evangelize tayo, oy, mag-mission tayo, oy, dumalaw tayo sa may mga sakit, magpalakasan tayo through fellowship, mag-worship tayo sa Panginoon. Kung ganun lamang kalakas ang ating pananampalataya, baka sinasabi ko po sa inyo, magkulang pa ang espasyo ng building na ito upang ang lahat ng gustong at tunay na sumasamba sa Panginoon ay makaawit tuwing Sunday. Salamat po sa Panginoon. That's why, mga kapatid, it's really important that we believe sa ating buhay na ang Diyos natin, na ang ating sinasamba, ang ating Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Marami pong instance sa Biblia na sinabi katulad nung binautismohan si Jesus Christ, di ba? Nung binautismohan si Jesus Christ, ni John the Baptist, ang sabi ng Panginoon, "This is my son to whom I am well pleased." Hindi ba? Sinabi ng Panginoong ng Diyos Ama, ito ang aking anak na siyang kinalulugdan ko. Pero I'm telling you this right now. In John 5:19-23, Jesus himself declared that He is the Son of God. Ito po ang pinaka-express na verses sa Bible wherein Jesus revealed that He is the Son of God. Madalas sinasabi lang, yung mga disciple ang nagsasabi that He is the Son of God. Pero in these verses, Jesus tell them that He is the Son of God. Jesus gave them this answer. Nagpagaling ang Panginoong Hesus, no? Nagpagaling ng may sakit ang Panginoong Hesus dito. At sinagot sila ng Panginoong Hesus. Jesus gave them this answer. Very truly I tell you, so the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and show him all he does. Yes, and he will show him even greater works than this, so that you will be amazed. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son, just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Jesus is claiming here that He is the Son of the living God. Sinasabi niya sa mga verses na ito, that whatever the Father is doing, the Son is also doing. That whoever has the power and authority that the Father has, the Son also has. And whoever honor the Father, or whoever honor the Son rather, is honoring the Father. And whoever does not honor the Son, does not honor the Father. Jesus is claiming in these verses that He Himself is the Son of the living God. Tignan niyo po, ang natatanging dahilan kung bakit isinulat ni John ang Gospel of John is this, no? Ang nakatitle doon, the purpose of this gospel, no? The purpose of gospel is na sinulat ni John, is sinulat niya no, sa John 20 verse 30-31. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. That is the purpose of John's Gospel. That we may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Nang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Buhay po ba kayo, mga kapatid? Amen. Salamat po sa Panginoon na ating tagapagligtas at anak ng Diyos. Tingnan niyo po, ano po ang sinabi ng ating Panginoon. Maigsi lamang pala ang ating mensahe sa umagang ito. No? What does Jesus say? Kanina ang sabi, tinanong niya ang mga disipulo, ano ang sinasabi ng iba tungkol sa akin? You are the son of, you are Elijah daw.
You are John the Baptist, you are the other prophets. But ano ang sabi ng mga disipulo? You are the Messiah, the Son of the living God. Tignan po natin anong respond ng ating Panginoong Hesus. Ito po, I'm so excited to share this to you. Ano ang naging response ng ating Panginoong Hesus? Nung sinabi ni Peter that Jesus, you are the Messiah, the Son of the living God. Tignan niyo po, ito po ang response. Kapag tinanong tayo ng Panginoong Hesus, tinanong tayo ng iba, no? Tinanong tayo ng ating mga kilala, tinanong tayo ng ating mga kaibigan, tinanong tayo ng mga mahal natin sa buhay. At ang sinabi natin sa tanong na, sino si Jesus sa inyo? Sabi natin, si Jesus ay ang Messiah, si Jesus ay ang anak na Diyos sa mga susunod na linggo, na ating Panginoon na tagapagligtas. Tignan niyo po naging response ng ating Panginoong Jesus nung sinagot ni Peter ito. Tignan niyo po. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. Blessed are you. Pasabi po sa katabi nyo, blessed ka, kapatid. Blessed ka, blessed po tayo. We are so blessed that we know that Jesus is the Son of God, that Jesus is the Messiah. Blessed are we. Sinasabi ng Panginoong Hesus, for those who will declare that Jesus is the Messiah, Jesus is the Son of God, you are indeed blessed. Pinagpala na po tayo. Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. Napansin niyo po kanina, sinasabi ko, di ba? Ano po sabi? Simon Peter answered. Kanina sabi, Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Pero paano po siya in-address ng ating Panginoon? Hindi po Simon Peter. Kasi yung Peter, binigay niyang pangalan niya sa Panginoon eh. Pedro na ang itatawag sa'yo. Pero here, he is addressing, Blessed are you, not Simon Peter. Blessed are you, Simon, son of Jonah. Ano pong ibig sabihin? No? Ang ibig sabihin, it emphasizes human inadequacy. It is to emphasize na hindi dahil sa ikaw ay naganap sa Diyos, hindi dahil sa human effort mo na hinanap mo ang Panginoong Hesus na masasabi mo that Jesus is the Son of God. It emphasizes that's why Jesus called Simon Peter as Simon, son of Jonah. Jesus called Simon by his original family name to emphasize human inadequacy. Hindi po kayang maunawaan ng ating maliit na pag-iisip na ang ating Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Hindi po. Jesus said, Blessed are you, Simon, son of Jonah, because this truth that Jesus is the Son of the living God, it is not revealed by you by flesh. Hindi po si Pastor Maki ang nagsasabi sa inyo ngayon, mga kapatid. Hindi po ako, hindi po yung mga pinasa ko. Wala pong material thing dito sa mundo ang makakapagpaunawa sa inyo, ang makakapagsabi sa atin at makakapag-empower sa atin upang ideklara that Jesus is the Son of the living God. It is only by the Father in heaven. Simon, son of Jonah, it is revealed to you not by your flesh, not by your blood, not by your works. Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil hinahanap mo ang Panginoong Hesus, hindi dahil nanalangin ka. Wala pong naganap sa Panginoong Hesus. Sabi nga sa Romans ang lahat ng tao ay nagkasala at walang sino man na nakabot sa akin. Ang lahat ng tao ay parang mga tupa na nagsiligawan. Wala pong naganap sa Panginoong Hesus. Kaya nga isa sa mga parabola niya, di ba? Jesus left the 99 for the one missing. And I'm telling you right now, that one missing is you. Ikaw ang hinahanap ng Diyos, hindi ikaw ang naganap sa Diyos. Iniwan ng Diyos yung 99 just to find you. And it is not an accident that you are here.
Jesus is revealing to you by the power of the Holy Spirit that Jesus is the Son of the living God. It is revealed to Peter. It is revealed now to us. It is revealed now to us, not by our own works, not because the pastoral council has decided to have this message, but it is the power of the holy living God that revealed to us this truth by my Father in heaven. Sabi sa 1 Corinthians 2 verse 14, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but consider them foolishness, and they cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Hindi daw po mauunawaan ng kahit na sinong tao, gaano man siya kagaling, gaano man siya katalino, gaano man siya kamapangyarihan, gaano man siya kayaman, gaano man. Everything, every skill is inadequate, kulang. At hindi kailanman mauunawaan ng taong walang Espiritu ng Diyos ang mga bagay na maka-Diyos. Hindi po mauunawaan ng ang mga taong walang Espiritu ng Diyos ang mga bagay na maka-Diyos. They can only understand them because they are discerned only through the Spirit. The Spirit of God is working in this place right now, revealing to us this truth. I believe, anuman yung mga tinanim sa atin nung bata tayo, anuman yung mga misconception natin nung mga bata tayo, nung hindi pa natin nakikilala ang katotohanan, ay sinisira na at pinapalubog ng Panginoong Hesus sa mga oras na ito. At ang nais na ibigay sa atin ng Panginoon ay ang katotohanan na siya ay anak ng Diyos. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit but consider them foolishness. Diba? Minsan sinasabi sa atin ng mga kapitbahay natin, hallelujah, hallelujah, Jesus is alive ka dyan. No? Eh minsan naasar naman tayo. But that is the Spirit of the word of the Lord says, yes, that's true. Because they don't have the Spirit, that's why they consider whatever that we're doing as foolishness. For them, this is foolishness. For them, raising hand to God is foolishness. For them, evangelizing the world is foolishness. For them, obeying God is foolishness. Because they will not understand this, because the Spirit of God is not yet in them. It is only discerned through the Spirit. Sabi sa 1 Corinthians 12 verse 3, therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says Jesus be cursed. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. No one can tell, no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. It is the Holy Spirit empowering us, freeing us, pinapalaya tayo upang ipagsigawan that Jesus is Lord. It is the Holy Spirit who will be giving us the submissive heart to say, yes, Lord, Jesus, you are the Lord of my life. Ikaw ang Panginoon ko, ikaw ang susundin ko. It is through the power of the Holy Spirit and nothing else. Not by our might, hindi dahil mabait tayo, o hindi dahil nagsisisi lang tayo sa ating mga kasalanan, o hindi lang dahil gusto nating umunlad tayo maging mabiyaya. It is only by the power of the Holy Spirit that we can boldly say, Jesus is Lord. So mga kapatid, I'm telling you this right now. This thing that you have heard today and that you have accepted before, when Jesus revealed Himself to you as He is the Son of the living God, nung mga panahon, nung oras, nung panahon, nung moment that you have accepted Christ as your Lord and Savior of your life, ngayong naririnig natin ang katotohanan na ang Diyos, na ang ating Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. It is a blessing without comparison. You are indeed blessed. You are indeed blessed.
It is hindi ikaw ang naganap sa Diyos, ikaw ang hinahanap ng Diyos. Na nung dumating sa bahay mo, kumakatok ang magbo-Bible study at nagtatanong, kapatid, gusto mo bang tanggapin ang ating Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo? Yun ang panahon na ninais ng Diyos na i-reveal ang kanyang sarili sa iyo. At sinabi, anak, matagal na kitang hinahanap. Nung una pa man, alam ko nang ikaw ay tatanggap sa akin. Ikaw ay naghahanap. Mga kapatid, minsan katulad po ngayon, no? We are so excited nung last, hindi pa nag-uunahan kami na kasi meron kami isang kaibigan na may isa kaming kaibigan na nag-take ng bar, no? Tapos nag-uunahan kami na malaman yung result. We're so excited about this news, no? And salamat naman po sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos, pumasa po yung kahuli-huli naming kaibigan na hindi pa naging abogado, no? Dahil nagpamilya po yun And we are so excited to get this news. We are so excited to share this news to her na siya ay pumasa. And maybe we are only excited to have this, no? Uy, meron ng round 3, meron ng round 4, meron ng round 5. We are so excited to share this news to them. Uy, meron na ulit chance na makapanood ng Get Out. Or, minsan nga, we are so excited pa, di ba? Uy, may sale sa SM. Uy, sale sa ganito. Uy, 50% sa restaurant na ganito. We're so excited to share the promo. Amen? Yet, mga kapatid, are we excited to share the news that the Son of the living God has died for everyone? And He is offering salvation to everyone who will repent their sins and turn away from their sins. Mga kapatid, if God is truly a Son of the living God, and kung totoo at alam natin na ang ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus ay ang anak ng ating Diyos, na pwedeng magpabago ng buhay, pwede naman na pwedeng magbigay ng biyaya, na pwedeng magpagaling sa mga sakit, na pwedeng magpagaan sa mga nabibigatan, ngunit higit sa lahat, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, nagpapatawad ng kasalanan. Mga kapatid, if we are so excited to share this news to everyone, how about sharing the news? Sharing the good news, sharing the gospel, sharing the news about Jesus. This 2026, mga kapatid, isa lamang po ang hamon sa atin ng Panginoon. Nakita po natin dito, no? Kung meron po kayong mga anak, kung meron po kayong mga kapatid, kung meron po kayong asawa, kung meron po kayong mga magulang, kung meron po kayong mga mahal sa buhay, na hindi pa dinadapuan, at hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na ma-encounter ang ating Panginoong Hesus, ito po ang ating dalangin. Idalangin natin sa ating Panginoon, sa ating Amang nasa langit, that through the power of the Holy Spirit, reveal to them this truth. It is not through our works, but it is through the work of God. It is through the Spirit of God that once again, they may revive, they may be revealed with this truth. Nakita po natin, mga kapatid, ang Diyos po natin, ang ating pong Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. At ang katotohanan ito ay in-reveal sa atin ng ating Panginoon. That's why we are so blessed. We are so blessed. May this year, may this be our prayer, no? May this be our prayer. Tayo po ay manalangin. If we can read this, kung medyo maliit lang no? Pero sabay-sabay po nating ipanalangin ang mga bagay na ito sa ating Panginoon. Dito na po tayo magtatapos. Let's pray. Lord God, we thank you for the incomparable blessing of revealing to us Jesus as your Son, our Savior, Redeemer, and King. This truth has transformed our hearts, renewed our mind, and given us eternal hope. We now lift up our loved ones before you,
May the Holy Spirit move in their hearts, soften their doubt, and open their eyes to the undeniable truth of who Jesus is. Let them encounter His grace, His love, and His power in the ways that cannot be ignored. We pray for the divine appointments, for conversations filled with truth and compassions, for the lives that reflect the beauty of Christ, so that clearly that others are drawn to Him. Reveal Jesus, Lord, not as an idea, but as the living Son of God. This blessing overflow from our lives into theirs until every heart confesses Jesus is Lord. Tayo po ay patuloy na manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Katulad po ng aming pinanalangin, Panginoon, sa iyo. Panginoon, we're so amazed. We are so humbled, Panginoon, by the grace that you have shown us, by the Spirit's power working in us, Lord God. Salamat po, Panginoon. It is indeed you. Ikaw po, Panginoon, ang humanap, Panginoon, sa amin. Ikaw ang Panginoon na humanap sa akin, Panginoon, nung ako ay naliligaw pa. Panginoon, salamat po sa sukdulang biyaya na ito, na nung panahon, Panginoon, o sa araw na ito, na-encounter muli kita, Panginoon. And you are here in the midst of your people, revealing this truth to us, giving us this incomparable blessing of knowing that you are the Son of God. You are the Son of God who decided and who chose to take human form to die for my sins. Na inalis mo, Panginoon, at inubad mo ang iyong pagka-Diyos. At ikaw, Panginoon, ay pinili mong magkatawang tao, Panginoon, upang mamuhay kasama sa amin at maging final na offering, Lord God, for the propitiations of our sins, for the redemption of our lives, and for giving us eternal life, Lord God. Lord, blessed are we. We are so blessed. Despite of all the things that's happening in our nation, despite of all the things that's happening in our family, despite of all the things na maybe dinadala namin personally, from all the sickness, from all the headaches, from all the worries, from all the problems, from all the struggles, from all the problems, Lord God, despite all of this, we are already blessed, Lord God. We are already blessed because you revealed to us by the grace of your Father and through the power of the Holy Spirit the truth and the only truth, and that is you, Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus, for revealing us this truth and giving us this grace. And Lord, as we have prayed, you know our hearts, Lord God. Alam mo yung aming mga puso, Panginoon. Nais din namin, Panginoon, ng aming pong mga mahal sa buhay ay makakilala, Panginoon, sa iyo. That's why, Panginoon, it is so deep in our hearts. It cuts so deeply, Panginoon, sa aming pong mga puso na, Lord, as you have blessed us to know you, bless them as well. Reveal to them, Lord God, the truth that you are the Lord and the Savior of their lives as well. And sa oras, Panginoon, in your appointed time, that you will be revealing this truth to them, Lord, we are asking that lead us by your Holy Spirit, embolden us, and give us courage to share the hope that is in us, to share that this truth, Panginoon, that they indeed need salvation from you. Salamat po, Panginoon. To you all the praises, all the glory. In the mighty name of Jesus we all pray.
Amen. Sige po, basahin po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Sabi po sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din hustong takal, siksik at biglig ng maapaw ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat ng ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Tunay nga na kailanman ay hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga biyaya at panibagong araw na pinagkaloob niyo mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya na ikaw, O Diyos, kailanman ay hindi ka magkukulang sa inyong mga anak, na patuloy na ikaw magpo-provide sa kanila sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Salamat din po, O Diyos, kailanman, Panginoon, hindi mo kami pababayaan dahil ang aming Diyos ay tapat at patuloy na magbibigay sa amin. Salamat, Panginoon, patuloy po namin binabalik ang aming ikapu at handog sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang mga anak mo na may mga hanap buhay at negosyo na patuloy mo silang pagpapalain. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Binabalik ko ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Salamat, Pastor Maki, sa napakaganda mensahe, nakaka-inspire, no? Knowing Jesus, Jesus the Son of God. So patuloy po yung serie na yan, sa mga susunod, ihatid sa atin na ating mga kapastoran. So dumako po tayo sa important announcement ngayong January, second Sunday ng January 2026. Yan po. Prayer meeting every Friday, 7 p.m. po. So, every Friday, patuloy ng paanyaya natin sa prayer meeting. Padala niyo po yung inyong mga prayer requests, mga answered prayer, mga exhortation, and thanksgiving. Yan po meron po tayong GC, Central Prayer Online. Yan po yung ating GC sa Facebook, or you can send through our Sister Marites de la Cruz. Yan po. Every Friday po. Next po, patuloy na po ang ating Jesus is Alive Kids Ministry. Yan po. So, nag-upisa na po ang ating ministry sa Kids Ministry. So, patuloy po yan. Yan po ay every first to third Sunday from 10 a.m. to 11:30 a.m. Yan po. Dito po sa Central. Kids Ministry, first to third Sunday of the month.
So ito po ay ang ating Why We Believe, What We Believe. Yan po ay a-announce na po yan, sa February po yan. Magbabalik po yung ating pag-aaral sa salita ng Diyos, yung ating doctrinal tenets. Isa po yan sa pinag-aralan sa PBB noon, yung pong tungkol sa knowing Jesus, about knowing Jesus. Yan po, sa mga hindi nakaka-attend, yan po, mahagip po yan doon sa ating serye ngayong buwan ng January. Yan po. So every ano po yan, i-announcement po, to be announced, every 8 a.m. po yan bago ating service. Meron po tayong prayer rally. Yan po, prayer rally natin. Registration po ay 50 pesos plus pack lunch. Ito po ay sa January 24, 2026. Dito po sa Central, 8 a.m. to 4 p.m. Diretso na po yan, no? So, paanyaya po, ang ating prayer rally ay sa January 24, 8 a.m. to 4 p.m. Meron pong registration fee, no? And meron po tayong registration and then plus pack lunch po kasi maghapon po yan. Amen po. Handa na po natin sarili para sa ating gagawing prayer rally. Amen po. Kung wala na po, ay inanya ko po ang ating buting pastor, Pastor Dan, para sa closing prayer and benediction po. Paalala lang po yung ating pong prayer rally. Hindi lang po sa Central yon, pangkalahatan po yon. So let's prepare our heart sa, alam natin napakahalaga yung ating pananalangin nito. So yung aking pong i-encourage ang bawat isa to attend at let's prepare po natin sarili natin sa pagdulog natin sa Panginoon. Amen po. Yan po yung message po ngayon. Jesus the Son of God, patikim pa lang po ba yan? Diba? Salamat sa ating buting pastor at tumatag yung ating foundation ng ating pananampalataya. Amen? Naanya ko po about sa tayo tumayo sa ating pagtatapos. Hallelujah. Hallelujah. Taas po natin ating kamay. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito. Salamat sa iyong salita na patuloy, O God, kinikilala namin at pinapalakas mo, Panginoon, yung aming pananampalataya at pagsamba sa iyo na ikaw ang Diyos na nagkatawan tao. You are the Son of a living God. Ikaw ang Diyos na bumaba dito sa lupa, inako ang lahat ng aming kasalanan upang makamtam namin, Panginoon, yung pagpapalang ng gagaling sa iyo, O God. We thank you, Lord, for your message, O God. At dalangin namin for the next week na darating, Panginoon. Dalangin, Panginoon, enlighten us, Panginoon. Reveal to us, Panginoong Jesus, you are the Lord, you are our Savior. Sumainyo ang pag-ibig ng Amang makapangyarihan sa lahat. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesus at ang pagpisan ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin po. God bless all.
Sa atin pong pag-iwahiwalay, patuloy po nating ideklara sa ating mga buhay at sa mga taong makakasalamuhan natin that Jesus is the only way, the truth, and the life. Amen. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. Troubled times, it's you I sing. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Let's declare this together. You are the way, the truth, and